ating doctrinal distinctive. Bukat-bukat mo, magiging gaya tayo nila. Pero mga kapatid, kapag ka ganun, ang Diyos ay parang hindi naging tapat sa atin. Pero ang Diyos nga, sa kabaligtaran, ay laging tapat. Ibinigay niya sa atin ang mga tapat na aral, ang mga tapat na doktrina. Yan ang ating katayuan. Yan ang ating paninindigan. Pangatlo, ang katapatan ng Diyos ay kanyang ipinakita sa pagbibigay ng mga kaloob. Balikan natin ang aklat ng Santiago, Kapitulo 1, sa talatang 17. Sa kanya nagmumula lahat ng mga mabubuti at sakdal na kaloob. Sa kanya nagmumula, hindi nagbabago ito. Sa aklat ng Roma sa Kapitulo 11, sa talatang 29, ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Habang kailangan natin ng kumpletong kaloob, ay laging magkakaroon ng kumpletong kaloob. Titigil lamang ang mga kaloob. The Lord, what I pass on to you, and then in 15:3, simple, 1 Corinthians, for what I received from the Lord, I pass on to you. We can now be sure of what Bible students claim as the historical reliability of the Bible. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay dapat natin tanggapin na salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Amen. At kung ating iimbestigahan, sisiyasatin, uuriratin ang pasimula ng Biblia, mga kapatid, ay ating masusumpungan na ang Biblia na talaga ay ang salita ng Diyos. Na kahit ito ay isinalin-salin at ito ay kinopya ng maraming beses, ang orihinal ng kahulugan, ang orihinal ng mga salita ay hindi nasira, hindi nabago. Sa katunayan, ang textual reliability ng Bible ay nasa 99.99%. Mga katagana ito, narinig yung pagkatay. Itong mga katagana ito ay nagpapatunay. Ito ay nagpapahiwatig ng seguridad ng salita ng Diyos. Na yung salita ng Diyos na galing sa Kanya at ibinigay sa mga apostol, yon ay tiyak na dalisan. Walang bawas, walang kulang, walang dagdag. Sa pag-aaral ng mga Hudyo, yung salitang yan ay nangangahulugan na yung aral na mula sa langit ay ibinigay sa mga sugo ng Diyos. At kailanman hindi ito nabago, nasira. Praise God! Medyo lalaliwan pa natin ng konti. Narinig pa ba tayo? Kaya itong Biblia na ating hawak-hawak ngayon, siya nga pala, dala ba natin ang ating Biblia? Taas na natin ang ating mga Biblia. Praise God! Nako! Taas natin ang ating mga Biblia. Nako! Praise God! Praise the Lord! Ay hindi kailanman magbabago. Siya'y laging tapat. Siya'y laging mabuti. Siya'y laging nagmamahal sa atin. Ang Kanyang ipinangako sa atin, Kanyang tutuparin. Ang salitang binitiwan niya sa atin ay Kanyang tutuparin. In the book of Numbers in
23, Numbers 23 in verse 19. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. God is not fickle-minded. God is not affected by anything hormonal, if ever he has hormones. Sinasabi nila ang mga babae ay may mga hormonal imbalance. Who never shifts, the God who never gets old, and the God who was never young. Walang panahon ang Diyos ay bata, sanggol, musmos. Wala rin magiging panahon na ang Diyos ay tatanda. Ang Diyos ay laging Diyos. God is always God. Amen. He is the God of continuity. And because He is the God who always is, and because He is the God who is always in existence, therefore, there is something in Him that never changes. Walang bahagi ng Diyos na binabago ng panahon. Walang nababago sa Diyos sa pagdaan ng panahon. Walang nadadagdag sa Diyos sa pagdaan ng panahon. Wala rin nawawala sa Diyos sa pagdaan ng panahon. Ang Diyos ay Diyos at siya'y laging magiging Diyos. James 1:17